Good morning, madam. Sino ni? Ay, sir, si Steph Berganio ni sa Miss Oradyo, sir. Yung buntag. Yes, sir, ngayong buntag, sir. Recorded ni atong interview, sir, ha? Interview lang ko, sir, kanang ding bitaw atong after, sir, basa kanang mga pronouncement bitaw ni Governor Juliet Oy. Unsa inyong mga lakang karon, sir, nga gihimo for media, sir? Directives ni Governor Oy. Lakang. Yes, sir. Wala. Pag naay mga mga clarificatory questions sa lain-laing media outlet o personality o practitioner sa lain-laing platform, ginatubag na to, gina-explain na to nga ang statement ni Gov, dili generalization, dayon she was no intention to create friction with the media community sa Miss Oro o sa Cagayan de Oro. Wala siyang element of kining tinguha nga i-oppress ang freedom of the press sa Cagayan de Oro o lalawigan, o wala siyang intention nga pugngan ang mga media practitioners nga i-criticize siya. Basta constructive criticism lang. Kay naamag yung mga media practitioners nga nagpatuto nga legit mga media. Nga nagtuo si Gov nga gibayaran para dauton siya. So kana nga impression gikan sa iya, out of frustrations and annoyance, nakapagawa siya itong statement. This is reality. Kung dili unta ni i-take against her or anybody o para maka-create of friction. Ako taning dawaton nga eye-opener, labi na sa media community nga lagi mga tao nga nga sulod sa organizations, laga kayo nagtinarong just like you, just like anybody else, nga mga media practitioners nga nagpabiling neutral nga sunod sa code of ethics sa journalism. Nga na uban nga patuo nga media nga bayaran nga klaro kaayo nga lahi ang motive. Oo. Governor Juliet Oy. So, mo nang na-frustrate si Governor Juliet Oy, kabahin na. So, nakapagawa siya statement. Klaro lang na mo. Dili to general statement sa tanang media. Okay. Nabalos ko kinsa na nga mga media. And in the coming days, we are ready to divulge the names kung kinsa man ang ginatukoy ni Governor Juliet Oy. Yung mga media nga, yung gituhuan, gibayaran kay di na magbalita kung unsa ang maayo sa nasod o sa komunidad. Sige naman dauton o gabiraan, fabricated nga may istorya, bugal-bugal. Tarong bago nga media para sa iya. Question lang na, may media ngayana at anong media professionals. Kaya build baya silang public opinion. So dapat ang ilang ipagawas informative with discipline as journalists. So, mo na iyang impression. But, nakita niya sa uban, wala na niya, na-frustrate siya, na ito nakapagawa siya. This is not about insulting others, discriminating others, but this is just an eye-opener. The media community nga, to police your rank. Pantayan ang inyong hanay, kay naay mga media na makadaot sa tibuok media community sa inyong kinabuhat. So kung naamay standard of ethics na ginasunod ang journalism o media, yung pangutana sa ako, kinsay dapat mo disiplina na po. Kung naaman KDP or COPC o ASA na media organization, siya nga di man na nila ka-disiplina yung kung watang siguro yung complaint. So, kung siya complaint, kapulay po siyang fine, yan ipagawa. O kato siya, eye-opener to siya. And this is becoming a challenge to KDP and COPC. Nga i-review na dapat, i-evaluate na dapat ang tanang nagpa-media nga di makadaot sa organization, sa media community, sa Cagayan de Oro na media. Okay. Sir, pero sir, okay. Seryoso mo siguro, in fact, i-organize niya ang provincial press corps. Kung di pa siya seryoso makikrelasyon sa media, pasagdan na niya media. And she gave instruction to me and to any other department heads nga pag naay media mo interview sa inyo, kabahin sa Kapitulyo, mga issue nga ngayon tubagon, ayaw mo pamili. Pagpagatan ng parafeta. Pero sir Poy, Tugat the information.
Oh, Sir Poy, considering ba nga nagpagawas og mga statement na no ang nagkalain-lain nga media organization, wala bud mo bay gawas sa imuha no nga ikaw may tigtubag yun sa mga pangutana sa media. Wala ba mo gusto ipagawas nga mga official statement? We talk with Froilan Gallardo, the president of the COPC. Yes. We talk and discuss Dr. Ronnie Waniwan, the president of the KDP, the for Misamis Oriental Meteor chapter. And we are planning, we were planning to conduct a clarificatory dialogue with the governor. So, okay. Yun man siguro. Ang iya lang nagpagawa dahil ng mga statement, pero wala man po yung statement nga i-condemn siya or something. Hindi na ba naman nag-question nga nung nga na ang statement sa governor. Muna pag-question, di klaro na mo. Dili siya generalization na ay mga media realidad mo muna. Dili mo muna ito na pwedeng matago, ma'am. Di ba? Nga naging media nga na. They survived because of, di ba, ng gibayaran para mandaot. Oo. But ang gusto karon sa KBP is ma-identify lang gid no ang mga pangalan kung kay pero po dili madalahig ang tanan. Mga names. And these names kanang moral man mga manhid nga mga tao. Moral lang gid ilang trabaho. Bayaran lang gyud ang impression namo gibayaran lang gyud sila para mandaot. So, I don't think so nga it follows the code of ethics sa usa ka journalism o sulod sa standard of ethics sa organization sa KDP o sa COPC. At dapat ma-disiplina. Igingon pa ni Ray Maraunay, katong dating presidente sa KDP, na sa panahon na siya gidisiplina, gitangtangan niya lisensya, wala gipagaw nitong microphone. Isa naka-dignified nga action sa organization, it will happen today sa pangitabo karon. Kanil ng Governor Julius Uy, nagikan sa mga media nga mga gituwa na mong gibayaran. Ito kayo. So, karon na mo sa ni ma'am nga si Governor Julius Uy, true, nga dapat dili siya maging onion skin kay politiko siya, sa public figure. At karon sa namo nga si Governor Julius Uy dili robot. Naapod siya emotions, naapod siya pagpati, isip inaanon nga pagpati. Sa usa ka leader sa lalawigan. And out of frustration sa nanoyan, iya gitong napagawan. Because dagan siya question sa media. Nganong naangkat niya sa padlong. Okay. So Sir Poy, salamat kay no ana nga hisgutanan og pagklaro gid pod sa in your part sa provincial capital. Og salamat kay sa imong higayon pod Sir Poy sa Miss Oradyo nga gihatag nimo og maayong buntag. Salamat pod Ma'am Seth sa imong panahon, paghatag ug sa pagsalig kay ganaan ni sa mga media nga kakuha na among site very courteously and very dignified. Salamat kaayo ma'am and maayong buntag sa lalawigan sa Misamis Oriental. Yes. Thank you Sir Poy.